Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo sa pinagpalang umaga mga kapatid. Yan, Sabado po ng umaga, April 18, 2026. Good morning na po sa mga magang nagising. Yan, Father Arman, good morning. Mother Antolin, good morning. Father Joseph Trinidad, good morning. Josephine Jungko, good morning. Yan, Sister Vicky, good morning. Yan, ipuntaging po mga kapatid sa ating pong mga kapatid para marami pong makapanood ng ating pong Daily Vibrant Word sa araw po na ito. Sa pong pinagpalang umaga na sa bawat isa, purihan po ang Panginoon sa araw po na ito mga kapatid. Kuya Buyet, good morning po from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Tunay nga kaganda po ng umaga. Sister Vina Encarnacion, good morning. Sister Almira, magandang morning po sa bawat isa. Yan, nakapagkape na po ba ang bawat isa? Yan, purihin po ang Panginoon. Father Alejandro Ramos, Pastor Adiling from Lubang, magandang morning. Purihin po ang Panginoon sa magang ito. Sige, bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Alayan natin sanang papuri, pagsamba. Good morning po, Brother Nilito Altisa. Yan. Good morning na po, Sister Tess Vilas. Yan. Sister Donna. Good morning. Alayan natin siya ng papuri, pagsamba ating pong Panginoon ng buhay. Tunay nga ang pag-asa natin ay buhay. Ayan. Yes, Lord, we praise you today, Lord God. Pastor John, good morning. Pastor Tracy, good morning. Hallelujah. Kay lawak ng buwan sa pagitan natin, di maabot ang taas ng mundo. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binigkas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman, yung kabutihan, binawi ng aking kaluluwa, ganap ng iyong gawa. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas, kalayaan taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatay ay nagwakas, kalayaan ay taglay, ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Kay lawak ng buwan sa pagitan natin, maabot ang taas ng mundo. Sa kabiguan, tumingin sa langit, binigkas ko ang pangalan
aming pag-asa. Salamat sa kaligtasan namin pong natango, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Tunay karapat-dapat po kayo na alayan ng pagsamba. Salamat po sa gandahang loob ng Panginoong Hesus sa pagligtas po sa amin, Panginoon. Ama, sa oras po nito, Panginoong Hesus, amin pong pinagkakatiwala ang Daily Vibrant Word, Lord. Unahan niyo po kami, Panginoon. Give us, Lord, give us revelation, Panginoon, Lord, sa umagang ito. Samahan niyo po kami, O Lord God, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, Panginoon Diyos. Ikaw lamang po ang maitaas, maluwalhati sa umagang ito. Amin na pong pinagkakatiwala, O Diyos, ng malayang oras. Lord God, nasa oras na ito, Lord, meron po kaming pag-asa at meron po kaming katagumpayan, Panginoon. Sa lahat ng oras, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Panginoon. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good morning na po. Ayan, Pastor Perseus, good morning. Sister Vicky, good morning. Sister J.D. Angelis, good morning. Ayan. Without further ado, tayo na po ay mag-proceed na sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Gaya po ng ating inawit, mga kapatid, buhay ang ating pag-asa. Meron tayong living hope. Ayan. So ating pong text sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. Sabi po dito, all praise to God the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation. And we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change in decay. And through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Sa Tagalog po, pasalamatan natin ang Diyos, hallelujah, at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yan. Na nagmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Purihin po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Napakaganda po ang pangako ito ng ating pong Panginoon. Ating pong title po ay Buhay ang Ating Pag-asa. Our hope is alive. Ayan, sa ating pong mga kakatune in lang, magandang morning na po. Ating pong text ay sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Sa mga nag-take down notes po. At ating pong title is Buhay ang Ating Pag-asa. Ito lang pong linggo ay marami tayong mga nabasa o mga narinig na mga agam-agam sa social media. Kaya minsan mahirap talaga manood ng mga balita, kasi minsan nakaka-depress din, Sabi, maraming klase ng hope sa mundo. Maraming mga baka. Ano yung mga baka? Yung mga baka na mga doubt sa buhay po natin. Mga tanong ng mga tao na keso baka hindi na mangyari ang pagbabago dito sa atin. Mayroon pa bang pag-asa ng ating pong bansa? Maraming mga pag-asa na nakadepende lamang sa tao. Pero tayo pong mga mananampalataya, ang pag-asa po natin ay nakadepende po sa ating pong Panginoon.
Dahil ang Panginoong Diyos, siya po ay hindi na natiling patay. Siya po ay nabuhay ng mamuli, mga kapatid. Bakit po ang ating pong pag-asa ay buhay? Dahil si Jesucristo ay nabuhay. Kaya nga ito po yung ating talagang pinaka-central teaching ng Biblical Christianity, mga kapatid, na ang ating pong Panginoong Hesus hindi na natiling patay na tulad po ng mga pinaniniwalaan ng ibang mga sekta. Siya po ay nabuhay ng mamuli after 3 days. Kaya nga, hindi po nagtapos doon ang kwento ng Panginoong Hesus, hindi po nagtapos sa cross, mga kapatid. At hindi rin natapos sa libingan. Dahil sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay ng mamuli. Kapag mayroon pong pagkabuhay o may resurrection, mayroon pong tagumpay, may victory. Kaya nga yun po yung ating pinagmamalaki. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay na buhay. Kaya minsan, sa buhay natin, meron tayong mga pinagdadaanan. Meron tayong mga failure, o kaya may mga heartbreaks, no? May mga delay, o mga pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Unprecedented. Pero hindi ito yung huling chapter ng buhay mo. Oo. Napakamalinaw, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay ng mamuli. Kung ang ating Panginoon ay buhay, marapat lamang na ang pag-asa natin ay nananatiling buhay. Dahil yung Diyos na ating sinasamba ay buhay. No? Ito lamang po ay panimula ng ating pong buhay, pananampalataya. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Na keso ganito yung nangyayari sa ating pong mundo, ang taas ng bilihin, ang taas ng krodo, ang taas ng inflation, no? At samot-samong mga negative na makukuha natin sa social media. Minsan, pati mga quote-unquote Christian ay nadal na rin. Tanda natin, sabi ko nga kanina, dahil si Kristo ay buhay, buhay ang ating pag-asa. Minsan kasi, hindi nawawala yung pag-asa, minsan nawawala lang, minsan yung focus natin sa Kanya. Kasi nga, nakatuon tayo sa nakikita natin, sa paligid natin. Doon nakasentro yung ating paningin, mga kapatid. Kaya nga, ang tanong dito, saan ba? Where is your hope built on? Saan ba siya nakatayo, no? At marami po mga tao ay dahil sila po ay mayaman, yun po yung kanilang security. 'Di ba? Marami silang mga savings, okay na. Kaya nga, kung titingnan natin, napaganda po yung kanta na In Christ Alone. My hope is found. 'Di ba? Mga kapatid. So ano po itong bagay na ina-identify natin na kapag nawawalan tayo ng pag-asa, ito po ay poison. Tanda natin, ito po ay poison o ini-inject ng kaaway. Maaari na in despair ka, wala nang mangyayari. Lalo na sa mga, minsan sa ating pong bansa, wala nang mangyayari dyan. Magulo na eh. At isa pa, ang ini-input ni Satan, takot. May mga question mark. Paano kung hindi na maayos itong gulong ito? At higit sa lahat, i-input niya sa atin yung pagdududa. Yan po yung antidote, no, ng pag-asa. Yung pag-aalinlangan, pag-asa. Nandiyan pa ba ang Diyos? Kung nandiyan ang Diyos, bakit hinahayaan niya ang ganitong mga pangyayari? Napakaminsan, ito na po yung parang downward spiral. Just like a poison in the body. They weaken your faith. It felt untreated. Di ba? Gaya po ng ating nabanggit, mga kapatid, sa isang tunay na Kristiyano, ang pag-asa natin ay kay Kristo Jesus. Siguro, medyo na sumisingit-singit siya. Minsan nakaisip-isip tayo, nag-isip-isip tayo. Oo nga, paano kaya nangyari itong mga bagay na ito? Bakit sunod-sunod
Yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Di ba? Bakit paulit-ulit yung mga problema? Bakit may mga dalangin o may mga prayers na nasa kisame lang, di umaabot sa langit? At minsan hindi malinaw yung hinaharap. Pero tandaan natin mga kapatid, ang pag-asa hindi nakabase yan sa sitwasyon. Iyan po ay nakabase sa ating pong Panginoong Hesus. Di ba? Dahil siya po ay buhay, hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo. May ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Ayan. Ayan, pakisabi nga o paki-chat dito sa ating may ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa siya tapos. May darating pang mga breakthrough. Spiritual breakthrough, financial breakthrough, physical breakthrough, marami pa. Hindi pa yan ang ending ng buhay mo. Dahil kung alam mo ending na yan, kay Lord, hindi pa, simula pa lamang yan. Ina-align ka lang. Ina-align lang yung iyong puso, mga kapatid. Ina-align lang. Dahil gusto ng Lord, hindi tayo maiwanan. Di ba? Kaya nga, tinawag natin ng living hope, buhay na pag-asa. Bakit? Kasi ang pag-asa natin ay naka-anchor sa ating pong Panginoong Hesus. Buhay ang ating pag-asa dahil buhay ang ating Diyos. Meron tayong future dahil nagtagumpay siya sa kamatayan. Di ba? Hindi patay ang pag-asa mo. Buhay na buhay dahil buhay si Kristo. Our hope is alive because Jesus is alive. Yan. At ang buhay niya ang dahilan kung bakit may pag-asa ka pa sa mga oras na ito. Mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin ito. So ano po ang ating pong puntos ngayong umaga? Number 1, hope gives you strength. Hope gives you strength. Kahit pagod ka na sa iniisip, sa mga nakikita mo, sabay-sabay na mga pagtaasan ng mga bilihin, pagod na yung isip mo. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Diba? Kaya napaka-importante. Yung genuine hope. Mga kapatid, hope gives you strength. Nagbibigay siya ng kalakasan. Positibo lamang tayo sa buhay. Dahil lahat ng bagay na ito ay mapagtagumpayan natin. Dahil ang buhay natin ay nakaangkla sa ating pong Panginoong Hesus. Siya na yung driver ng buhay natin. Diba? So ano pa ang ating ipag-aalala? Kung ating ang Panginoong Hesus nang siya na yung driver ng buhay natin. Ano pa ang ating inaalala? Mga kapatid. So number 2, hope keeps you steady. Na kahit magulo ang paligid mo, alam mo na mayroon kang kakapitan, firm foundation. May kakapitan ka na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Because, sabi nga ng Hebrews chapter 6 verse 19, we have this hope as an anchor for the soul. Meron tayong may pag-asa tayo mga kapatid. Dahil nakaangkla tayo, sa ating pong Panginoong Hesus. Na kahit sa paligid natin ang gulo. Kaya di ba sabi po ng Bible, huwag mong ituon ang paningin mo diyan. Ituon mo lamang sa ating pong Panginoong Hesus na siyang may akda ng ating pananampalataya. Di ba? Kaya nga kapag minsan na overexhausted tayo sa ating pong bahay, mainam na maglakad-lakad tayo sa paligid natin. Kaya sa may mga dito, sa amin maraming pwedeng lakad-lakaran dito para naman makahinga tayo ng masarap na hangin, sariwang hangin. O kaya makatanaw tayo ng mga magandang creation ng ating pong Panginoon. Huwag lang tayong mag-stay sa bahay kapag nakakaranas tayo ng discomfort. Kasi iyan na po yung time na gustong-gustong
kuha ang atensyon ni Satan sa atin. Hope keeps you steady. Oo, mga kapatid. Kasi yung firm foundation natin ay nakaangkla sa ating pong Panginoong Hesus. And number 3, hope reminds you of your future. Diba? Kaya nga, dapat huwag tayong matakot, no? Sa future natin. Oo, mga kapatid. Dahil alam natin, may plataforma ang Panginoon sa atin. May magandang plano si God sa atin. Kahit hindi mo pa naaaninag o nakikita sa mga oras na ito, meron siyang magandang plano sa iyo. Diba? Eh, napaka-famous verse po yung Jeremiah 29:11, diba? Very powerful verse. For I know the plans I have for you. Diba? Declares the Lord. Diba, mga kapatid? Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. May pag-asa. Lagi niyang ni-remind sa atin yan kapag dumarating sa punto na tayo po ay nanghihina. Oh. O kaya, nakakaranas tayo ng over fatigue sa buhay natin. God is always reminding you and me na mayroon siyang magandang plano sa iyo. Oo, mga kapatid. Lalo na, ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, mayroon pong magandang plano sa iyo ang Diyos. Ang kailangan mo lang, to be still. Maging steady ka lang. Oo. Kung sa mga salitang colloquial terms, cool ka lang. Steady ka lang. Relax ka lang. Di ba? Si Lord ang bahala sa iyo. Okay? So, paano ba natin i-apply ang mga bagay nito? So, bago natin puntahan yung application, mga kapatid, so kailangan, gaya po ng ating nabanggit, no? Earlier, na ito po yung ni-remind tayo ng Panginoon. Kapag sa tuwing tayo po ay nanghihina, always remember na ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Okay? So, as an application, number 1, tumingin kay Jesus, hindi sa mga problema. Minsan kasi nababaliktad natin ito. Tumitingin tayo sa problema at minsan nakakalimutan natin na may Kristo pala na handang tumulong sa ating mga problema. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, fixing your eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Oo. Wala nang ibang pinakamalaki sa mga pinagdadaanan mo. Malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan. Kaya walang ibang dapat gawin. Dumingin sa may akda ng buhay po natin ang ating pong Panginoong Hesus. Okay? Number 2, speak hope every day. Okay? Ito ay maganda no? Na always speak hope every day. Oo. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya maigi na iwasan natin yung mga toxic na tao. Yung walang ibang hatid kundi mga negatibo ang mga sinasabi, lumalabas sa kanilang mga labi. Oo, mga kapatid. Meron na kayong nakita ang tao pag lumapit sa iyo, puro negative yung ibinibulalas niya. At maya-maya pati ikaw nadamay na rin. Na-influensya na din sa kanyang mga negative na sinasabi. Meron na po kayong kilala ng ganung mga tao. Sa tuwing dumadapo sa iyo, sa tuwing lumalapit sa iyo, imbes na encouragement ibibigay, puro negatibo. Oo. Hinahalongkat pa ata ito. Doon sa kailaliman ng mga issue, no? At ang masama doon, pati ikaw nai-impluwensyahan ng masama. Oo. Di ba? Ganun po yan, mga kapatid. Kaya iwasan natin ang mga negatibong salita. Palitan ito ng pananampalataya. Di ba, mga kapatid? Yung nakakapag-edify. Nakakatulong. Di ba?
na kapag nagsalita siya, may dala-dala siyang encouragement. Sweet aroma. Di ba? Pag napakinggan mo, talaga namang yung dating nag-aapoy yung iyong damdamin, pero po nung napakinggan mo siya, nag-subside. Napalitan ng kaginhawaan sa loob. Di ba? Mga kapatid, napaka-importante na always speak hope every day. Oo. Iwasan na natin yung mga pagreklamo, pagmumurmur, no? Yung mga nakakasirang mga pananalita. Na sa tuwing nagsasalita tayo, bumubuka yung labi natin, puro mga cursing, kaya hatred, o kaya, di ba, galit ang lumalabas. Hinaing. Yung nga po, di ba, sa social media gano'n na lamang, puro hinaing. May pag-asa pa ba ang bansang ito? Meron pa. Kailangan ng manindigan tayo. Tayo pong mga born again, manindigan tayo. Ipaglaban natin yung katotohanan. Huwag tayong magbulag-bulagan, mga kapatid. Oo. Tayo po ang pag-asa. Dahil buhay ang ating Diyos, buhay ang ating Panginoong Hesus, meron tayong buhay na pag-asa. Okay, number 3. Alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Iyon, di ba? Always remember God's faithfulness, mga kapatid. Kung ginawa yan ng Panginoong Hesus noon, 2,000 years ago, hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin yan, mga kapatid. Maaring hindi mo lang naranasan dahil bulag ka, kaya kailangan imulat mo ang iyong paningin. Pakinggan mo yung tibok ng puso mo. Ipahawak mo sa Diyos yung heartbeat mo. Hindi doon sa mundo. Oo. Sabi po ni David sa Psalm 77:11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles long ago. Diba? Kung si Jesus nagpagaling noon, ngayon nagpapagaling pa rin siya. Kung noon siya ay nag-perform ng mga miracles, hanggang ngayon nag-perform pa rin siya ng mga miracle, mga kapatid. Dahil nga buhay siya, hindi siya patay. Kaya alalahanin mo palagi yung kabutihan ng Diyos nung ikaw po ay niligtas niya. Mga kapatid, dahil pinili ka ng Panginoon. Diba? Sabi nga ng Romans 5:8, diba? Nung tayo pa'y makasalanan, minahal na tayo ng Diyos, pinili na tayo ng Panginoon. Kasi meron po siyang specific na gampanin na gusto niyang ipagawa sa atin. Always remember, mga kapatid, ito dapat yung huwag natin kaligtaan. Yung pagiging grateful, thankful sa kabutihan ng Panginoon. And number 4, last, is stay connected kay God. Huwag tayong humiwalay. Alam naman natin, kapag tayo po ay disconnected sa source, anong mangyayari? Walang buhay. Kaya nga, stay connected to the source. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Malinaw na kapag hindi tayo nakakonect sa Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya kahit anong pagpupursige natin sa buhay, di ba? Dahil tayo ay nakadisconnect sa Panginoon, nakadisconnect tayo sa source, mga kapatid, kahit anong gawin natin. Kaya minsan tataka tayo, masipag naman ako. Matalino naman ako. Bakit hanggang ngayon, ang buhay ko ganun pa rin? Walang pagbabago. Kasi nga, hindi ka nakakonect doon sa source. Nakadisconnect ka. Yung nagbibigay ng buhay. Kaya minsan, kailangan natin i-examine yung buhay natin. Tayo ba ay nakakonect sa source or nakadisconnect? Kasi pag nakadisconnect ka, hindi dadaloy. Di ba? Hindi dadaloy yung mga blessing. Kasi nga, nakadisconnect. Kaya pag tayo po ay stay connected sa ating pong Panginoon, lumalakas po yung ating pong pag-asa. Why?
A solid foundation, a solid rock, yun po yung pag-asa natin. Dahil naka-attach tayo, naka-connect tayo mismo sa source ng buhay. Di ba, mga kapatid? So sa conclusion, mga kapatid, sabi dito, kung buhay si Jesus, buhay ang pag-asa. At kung buhay ang pag-asa mo, hindi pa tapos ang laban mo. Diba mga kapatid? Kaya nga ang buhay natin is not a destination, it is a journey, it's a process. Diba? Every day, may battle. Every day, mayroong ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya habang may Jesus sa buhay mo, mayroon kang pag-asa. Diba mga kapatid? Meron tayong pag-asa kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi dito, hope is not a denial of reality. It is a confidence that God is greater than your reality. Ulitin ko po, napaganda itong final thought. Sabi dito, hope is not denial of reality. It is confidence that God is greater than your reality. Diba? Napaganda mga kapatid. So yan, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa ating pong, ilan ba tayo? 34 viewers, okay? As a question to consider, sabi po dito, anong area ng buhay mo ang parang nawawalan ka na ng pag-asa? Mas nakapokus ka ba sa problema o kay Jesucristo? Anong area ng buhay mo ang parang nawawalan ng pag-asa? Dahil ba nakapokus ka sa problema mo o nakapokus ka sa ating pong Panginoong Hesus? Yan, kayo na lang po ang magsasagot niyan mga kapatid. So purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating pong 34 viewers. Tunay nga pinagpala na po ang araw na ito. At dalangin ko na sa buong maghapon ay maging positibo tayo yung ating pananaw. Oo mga kapatid. Huwag tayong padadala sa mga nakikita natin o sa mga tawag ito, ingay ng paligid, ingay ng social media. Mag-focus tayo sa ating pong pananampalataya dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran is the same yesterday, today, and forever. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Pastora Annie, good morning. Pastor John, good morning. Ayan, maraming pong salamat. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Umagang kay ganda. Muli, kami po ay na-remind mo, Panginoon, na manangan kami sa iyong, Lord, sa iyong plano. Manangan kami, Panginoon, sa iyong kalooban, hindi sa aming kakayanan. Pagkatiwala po namin sa iyo magpalang kamay, Lord, ang aming pong bansang Pilipinas. Lord God, at marami na pong mga tao na nawawalan ng pag-asa. Pero gaya po ng aming pong Lord na pinag-aralan, Lord. Lord, meron po kaming pag-asa dahil ang Diyos ng aming sinasamba ay buhay. Salamat po, Ama, na always na pinapadama mo sa amin, Panginoon. Na sa tuwing kami po ay nakakaranas ng mga circumstances sa aming buhay, sa paligid po namin, nandiyan ka on the rescue, Lord. Pinapaalala mo sa amin na mayroon pong buhay na pag-asa dahil ang aming Diyos na sinasamba ay buhay. Thank you, Lord God, for that assurance, O Lord. At sa umagang ito, Lord, dalahin ko din sa aming pong mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness, mayroon pong mga karamdaman, physical, Father God, Lord. Ipuin niyo po ang kanila pong mga katawan, Lord, at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ganun din, Lord, sa aming mga kapatid na nagdiwan ng kaarawan ngayong araw, even mga wedding anniversaries, Lord, kami po ay nakikigalak, kanila po mga pagdiriwang, at pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa araw na ito exceedingly and abundantly. Above all we ask or imagine according to the power that works within us. Thank you, Father God, today. Lord, sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati, kanakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po mga kapatid. God bless po sa inyo. To God be all the glory.